Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga sin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuaga Pilipinas, mayuaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man bahin sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong katanan. Mabiyan, welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hulyo 2, 2025. Mabiyan ini ng ika-11 sa limatanan nga Miyerkules. Karon nga ika-7 nga bulan sang tuig 2025. Sa kinandan, maingko po ninyo, tugtog alas 9:55 sa bunga aga. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Mayadayan gid nga aga sa inyo tanan. Sa atong mga sukitag palamati nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad, bayad-ayad man nga adlaw sa inyo tanan. Sa kinandan, kami ang inyong patihan live sa 585 kHz sa isuan sa inyong mga radyo subuman sa aton official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong iyang aga, kip sa aton nga igapalabot sa inyo ang pilag ka mga update sa nagapadayon karon nga Western Visayas Business Conference and Expo ug ang WB BizConnects 2025. Ini ang labing unang business conference and expo na ginahiwat sa Western Visayas, particularly sa Department of Trade and Industry kag sa Regional Development Council para sa katuyuan na mapasanyog pa ang mga micro, small, and medium enterprises not only sa Iloilo kundi sa bugos nga rehiyon sa East. Hapon ginakaduan nato ng ini nga event, bangod ini isa ka duha ka adlaw nga aktibidad. Naging tambukan sa ginatos ka mga micro, small, and medium enterprises diri sa Western Visayas, pati na sa mga miyembro sa nanay tuhay ng mga ahensya sa gobyerno, local government unit, academe, ag pribado nga sektor. Damo sa mga segment ang iniiyang conference. Nagkanami lang kay aktibo ang mga MSMEs sa pagpalabot sa ila sini nga mga sentimento kung paano bala magsanyog pang ilang negosyo kag makabulig pasanyog man sang aton ekonomiya bilang isa ka Western Visayas.
Pero antes kita magpakmabiyan sa sining nga balita, pagpat kita na sa pilag ka mga balita nasyonal. Ang hindi nga mga balita nasyonal ang kinbantayan sa Radyo Pilipinas News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Liwat na gin-file sa Kamara mga Abyan ang hagda nga nagatuyo nga pasakaon sa 50,000 pesos kada bulan ang minimum nga sweldo sa mga manunudo sa pampubliko nga mga bultuan. Sa dalong sang House Bill 203, ginduso na ray Act Teachers Party List Representative Antonio Tino kag Kabataan Party List Representative Renny Cu ang dako nga pagsaka sa sweldo para masolusyonan ang mahatagan sabat ang padayon nga parawagon sa mga guro o kung sa mga manunulo para sa kaangay kag bastante nga palangabuyan. So sa explanatory notes ang nasambit nga hagna, kinahanglan nga maamyandahan ang Salary Standardization Law sa 2020 kag 2024. Nagapabilin nga kulang ini para sa mga manlulo para makapangabuhi siyang disente kaupod ang ilang pamilya. Sa pihak sang pinakaulihi nga pagsaka sang sweldo, suno sa Act Teachers Party List kag Kabataan Party List ang bulanan nga sweldo sa mga mid-level personnel kang isang public teacher o pampubliko nga mga manlulo yara lang sa salary grade 11 o kung 30,024 para sa step 1 nga malayo sa family living wage nga 1,217 kada adlaw. Dugang paniya nga ang mga tinalikdan nga administrasyon naglabot sa 50% tubtob, 100% ang ginsaka sa sweldo sa mga pulis kag soldado. Kung ikumpara 4.95% tubtob 5.6% gidang ang nahatag nga pagsaka sa mga manudlo. Kinabanta yara sa 803,272 ka Teacher 1 tubtob Teacher 2 ang nag-serbisyo sa mga public school. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ibang pang balita, ginapasiguro ni Department of the Interior Local Government kung DILG Secretary Junvic Remulla nga wala sa may ginapatuman nga hospital arrest para sa anay kongresista nga si Arnolfo Teves Jr. Sa isa kapayag, ginpabutyag sang Tiglikom nga natalana nga i-discharge si Teves sa Philippine General Hospital matapos ini nga gindeklara nga yara na sa maayo nga panglawason. Nadumduman nga gindala sa ospital si Teves matapos makabatyag sa nga sobrang pagpanakit sang tiyanda. Dugang panirulya, hindi paghatagan sa anuman nga special treatment si Teves sa sulod sa nga persuan kag kabigon siya kaangay sang ordinaryo nga persons deprived of liberty o kon PDL. Ginpasiguro man sang DILG nga ilang pahugton ang seguridad sa Bureau of Jail Management and Penology kay Teves kag sa iban pang PDL nga yara sa ila nga paghinakop. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang nagabuligay ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa kumpanya nga Concentrex Philippines para sa digital bayanihan sa mga malayo nga mga bulutuan sa pungsod Pilipinas. Yara sa 600 computer sets ang ginpaton sa DICT halin sa Concentrex bilang kabahin sang Gadgets for Good program nga katuyuan nga maghatag sa nga linibong nga computer sa mga estudyante nga Pilipino ilabi na sa mga malayo nga mga komunidad. Nagapasalamat naman si DICT Secretary Henry Aguda sa suporta sang CNX sa inisyatiba
nga solusyonan ang digital gap sa pungsod santo man sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ikonekta ang tanan nga bulutuhan. Halin siyang ginsuguran ang programa sa itong 2024, naglamot na sa 1,050 ka personal computer ang napanagtag sa mabulutuhan sa mga malayo kag rural na lugar. Sa karon nga tuig, ginapaydaan ang mga donasyon sa mga pampublikong bulutuan sa Mindoro, Marinduque, kag Romblon sa bulig sang DICT Mimaropa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 sa aga. Nabatihan mga biyan ang unang hugdat sa aton nga mga balita nasyonal. Sa sining oras, istoryahan naman ang pila ka mga balita lokal. Matapos ang pila ka bulan nga paghulat, pakigsapon duha ka matag-as nga leader sang syudad sang Iloilo, kahapon nga adlaw nagpakikita na si Vice Mayor Lablab Baronda kay Mayor Raisa Treñas. Ang noayhan ang ila sini nga ginistoryahan, hibalo naton ang detalye sang balita sa live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Jen, good morning. Jay, matamis ang yuhom ni Vice Mayor Lablab Baronda kag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa ila siniya nga litrato matapos nga magkita ay sa City Mayor's Office kahapon nga adlaw. Kumalin sang eleksyon Jay, finally kit-anay na ang atot siniga duha ka mga lady officials sa syudad sang Iloilo sa persona ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu kag Vice Mayor Lablab Baronda. Bisan hapon nakapon Jay, damo gyapon bisita sa opisina ni City Mayor Raisa Treñas. Nagpila man si Vice Mayor Lablab Baronda para maghulat no kag magsulod sa opisina ni Mayor Treñas. Agad i-congratulate ang alkalde kag as a sign of respect sa aton siniyang Iloilo City government. Kag ginimbitar ni Vice Mayor Lablab Baronda si Mayor Raisa Treñas Chu nga magtambong sa inaugural session subong nga adlaw, subong mismo nga aga J palas 10 mayara sa inaugural session ng ato sini nga mga katapos sa sangguniang panglungsod. Sa diin ginimbitar ni Vice Mayor Lablab Baronda si Mayor Treñas nga magtambong ugaling ito may mga una na nga mga prior commitments sa aton siniya nga alkalde. Nagpungkuanay man ang duha kag nag-istoryahanay nanungod sa ila common nga mga handom Jape nga mo gid ang pag serbisyo sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. So ining meeting natigayon na gid man since nga both camps ang nagligad pa after sang declaration sang eleksyon hasta sa pagplano sa off-taking nga ang kada kampo look forward gid sa pagpungkuanay kag sa pagmeet kag ini ang natigayon kahapon nga adlaw. So look forward kita for a better Iloilo City kag unity kay tiyan mo maning bukang bibig sa aton siniya nga mga officials after nga sila ang nag-take off na sa ila siniya nga katungdanan na Jape. So dugay-dugay may ara sing session nga hiwaton ang aton sini katapos sa sangguniang panglungsod sa diin mangin part na sang session ang mga bag-o naton nga nailiher nga mga konsehal diri sa may syudad sang Iloilo. Kung hindi kita magsala may ara sing 3 or 4 ka mga bag-o nga nailiher nga mga city councilor glakip na dira ang aton siniya nga BC alkalde Jay. Jen, antes ang ila sa nga meetup na ginunod sa balita kahapon ining parugyan no, ni Vice Mayor Lablab Baronda as to the occupation sa pila ka area sa bag-ong legislative building na mention ba na Jen kung na istoryahan o kung ano ang na development sa siniya nga parugyan? So as of now, masin na itong nati kahapon lang ini na istoryahan pero ang napagitaan diri solusyon no sa aton siniya nga magtimbang opisina sa kung paano mapahamtang ang mga empleyado. Pero actually, nakabisita kita sa legislative building Jape. Hindi pa gid mo na da kaplastado ang
ining bag-o nga legislative building kay supposed to be kung hindi kita magsala naka-schedule ang proper turnover sini subong nga bulan sang Hulyo. So sa langisag pa na ta actually first session sang guni ang panusod naton last week kag last session man sang outgoing naton nga mga nga mga konsihal kag vice mayor ni Vice Mayor Ganson gutok pa na ta kag daw wala pa sang unod ang mga opisina. So may arasang confusion sa magtimbang opisina kay ti una na nahambal na da nga ang bilog nga 6th floor is daw i-allocate para sa Office of the City of Vice Mayor pero may ara man sing mga opisina dira nga daw dira man ibutang no. So wala pa gid sang opisyal na naistoryahan kung sino ang mag-occupy dira pero sa part sang isa ini sa mga ginistoryahan kapo no sang aton siniyang mayora kag sang aton siniyang BC alkalde kag nag-commit man diri ang alkalde no si Mayor Raisa Trias Chu nga ini kabahin sang ila sini nga istoryahan no ang pagplastar sa mga opisina dira sa may bag-o nga legislative building kita man ni kalapad daw parehos ni kadako sang City Hall sa piyak mo ang ining legislative building. So sa parts ng Office of the Vice Mayor may mga empleyado si Vice Mayor Labla Baronda nga nag-stay dira, do nag-overnight pa sila sa pag-prepare siyempre damo sila gamit from Office of the Vice Mayor sa City Hall i-silo mo na. Pero sa nagliligad pa nga si Manager kita naton bago pang sesyon sako gida ang hakwatanay kag bisan ang elevator dira. May 3 ka elevator ang legislative building pero ang nagagana pa lang sa subong isa ka bilog. So medyo kung magsaka kada puno-punuan ang ang elevator kay hindi pagid siling 100% nga magamit ina no ang legislative building kay nagasugod pa lang sila sang silo sang mga kagamitan especially mga opisina. Pero sa dalom sini sa ground floor ara diri ang office of the building ng official ang upo ara gidira sa idalom pero ting iban na floor wala pa ina ma-occupy Jeep. So hopefully mahisayran ini karon sa session part ina siguro sang iga-resolve man ang ining pagpwestohan na isang opisina no especially sa 6th floor sang legislative building. Balantayan man guro karon sa sesyon mahibaluan na bala karon diyan kung sino ang pamuno sa nanaytuhay nga komite sang City Council kag subong man ang mangin majority floor leader sa aton sining City Council. So part ina sang resolve no sa aton sining makatapo sang gudi ang panglungsod kung sino ang makadto ang mga committee chairmanships kag pero ti depende pa ina no kay daw kung hindi kita magsala tanan nga mga bag-o nga mga konsingal just like na natabo sa sangguni ang panlalawigan kahapon nga ginatagaan gid sang kahigwinan nga hambal na ma-welcome sila. So amo man na siguro hindi man malayo ang matabo karon sa sangguniang panglungsod ti kahapon niya si Vice Governor Lian Dibuque amo iya ang nag-preside sang unang inaugural session. Damo excited man to sa panlalawigan Jim. So bag-o dito Vice Governor diri bag-o Vice Mayor. Babayi man sa probinsya diri sa City Hall Iloilo City Government babayi man ang aton sini nga BC alkalde. So amo ni gani nga damo kita nagatan-aw sang lain nga sahi sang panghimanwa from congressman, mayor to vice mayor naton dominated ang mga key positions sang mga babayi. So mabatyaga naton ina later on siguro kay daw isa pa malang ka adlaw, 2 ka adlaw pa lang officially nga nakapungko sila. So adjustment period pa kumbaga sa bahin sa aton siniya ang mga lady official sa Iloilo City Government. Maraming salamat dyan sa imong balita. Amo na madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So ayun mga biyan report ni General Baclay angot sa transition sa bahin sang Iloilo City Government, particularly sa bahin sang legislatura ang pamunuan ni Vice Mayor Labla Baronda ang nagasaylo na sa bag-ong building at the same time lauman sumungadlaw ang ila sining inaugural session kun ang 11 nga sesyon
bilang bag-ong batch sa City Council. Alas 9:23 sa aga. Samtang update naman gikan sa aton labor beat. Department of Migrant Workers naghatag sang 50,000 pesos nga financial assistance sa Filipino crew sang MV Herman Star suno sa DMWD-6 Jeep. Ang detalye sa balita sa live report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto naghatag sang 50,000 pesos nga financial assistance ang aton nga Department of Migrant Workers o kung DMW sa mga Filipino crews ang MV Herman Star nga tina-stranded diri sa aton sa Iloilo Street. So kahapon interview nato ang Regional Director sa DMW6 si Ma'am Glenda Aligonza kag ginpahayag niya Lods nga ti sa 13 nga crew sa nasambit yang cargo ship anom diri ang Filipino kag 4 diri ang Ilonggo sa anom. So ang ining anom Lods nga Filipino crew tanan ini sila nakabaton sang tig 50,000 pesos ini matapos yang ti madumduman sa aton nga mga tagpalamati nagsulat ini sila kay Congresswoman Julian Jamjam Paronda nga nagapangayo sa bulik iti Lods according sa ila halin pa ya sa nga May sini nga tuig wala na sila sang supply sang pagkaon kag sang tubig kag ang pila nila ka mga crew wala na sweldohan. So according diri kay RD Aligonza ang ining ginhatag nga assistance sang DMW halin ini Lods sa pondo sang aton man nga or action pondo sang aton nga DMW kag magluwas Lods sa paghatag sang financial assistance isa man ang DMW naton sa nag-facilitate sang disembarkation sang aton nga mga crew tanan sila ka crew kag no less than ang aton nga Congresswoman Jamjam Baronda amo gini siya Lods ang kumbaga nag-convene nagpatawag sang tanan naton nga mga ahensya sang gobyerno nga related sa sini nga issue sang aton nga mga crew para nga ti maistorya ang boat captain ang tag-iyaman sang barko and at the same time ang crew. So according diri kay RD Aligonza gimangkot naton Lods kay kung bala i-release ang sweldo sang aton nga mga crew. So according diri sa iya may ara pa sa nga kinahanglan nga usayon pero isa sa mga negosasyon isa sa mga nakasugtan sa negosasyon nga i-release ini ang sweldo sang aton nga mga Filipino crew. Lods Na-mention ba na kung ano ang rason kung nga na-stranded ang MV Herman? Yes. According diri Lods sa sulat na ginpadala sa crew kay Congresswoman Jamjam Paronda, nag-abot ini Lods ang cargo ship nato halin ini siya sa Vietnam diri sa Iloilo nag-abot ini siya August 2024 pa. So ini Lods nga cargo ship naton ami dala nga bugas. So samtang yara sa port sang Lobok ining cargo ship naton ang aton nga PCG kag ang PSC nag-inspect kag nakita gali Lods nga ti ang vessel trading certificate expired and at the same time sunod diri sa aton nga crew ang aton nga iban nga members sang or iban nga crew naton ng Indian nationals delayed ang ilang sweldo sa 3 ka bulan. So that's why nga na-detain ini ang aton nga cargo ship because ang expired nga vessel trading certificate. Last April 12, 2025 Lods ining isa ka crew nag-abot or nag-onboard sa sining cargo ship halin sang August 2024 doon makaduha ka beses na nga nagbaylo-baylo sang or nag-change crew ang ini nga cargo ship. So according sa iya sang May 7, 2025 ang PPA nag-issue sang port clearance para sa MV Herman Star kag sa May 8 ready na tani Lods nga ti makahalin sa aton nga port or ready na for departure. However, during sang paghiwat sang testing sa main engine kag bridge equipment ang gyro compass according diri sa aton nga crew wala nag-work kag kinahanglan sang kinahanglan nga i-repair. That's why nga di nadugayan man or liwat nga nagtinerdira ang cargo ship. So until then
halin sa main lodge no 12 according diri sa crew wala na sila nahatagan sa pagkaon kag tubig. That's why nag-message man sila, nagpadala sila sang sulat kay Congresswoman Jam Jam Baronda sa ato no nakuha nga letter no ni sang sining crewman no halos kalabanan sa ila lodge ang nagpirma gid sa sininong sulat. Pagbato no ni Congresswoman Jam Jam Baronda, nagpatawag siya no sang emergency meeting para nga istoryahan ini no ang sitwasyon sang aton nga crew, and sang June 30 gani lodge no fortunately no na istoryahan matapos according kay Kong Jam Jam matapos ang 5 ka oras nga negosasyon. Finally lodge no nag-abot sila no sa kasabtanan nga i-release ang sweldo, and at the same time no yara din ang OWA naton kag ang DMW naton nga naghatag man sang assistance. Aside lodge sa aton nga DMW nga naghatag 50,000 pesos, ang OWA naton naghatag man sa financial assistance. Lods, while we understand, no, kaga na-inform na kami nga may mga ayuda na ngagin palabot sa mga Filipino seafarers, we're also concerned kiti tawo man yung mga Indian nationals nga nakabahin siyang crew. May palabot man bala nga bulig ang aton nga gobyerno o kung ang ilang nga gobyerno parang masustener o kung na mapadayon nga mahatag ang ila sila nga kinahanglan. Yes. According the reloads no kahapon sa pag-istorya natin kay Ma'am Glenda no ining financial assistance kay exclusive lang iniya sa aton nga mga Filipino crew, but ang aton nga gobyerno no according man diri kay Congresswoman Jam Jam Baronda no istoryahan ay pa sila subong no kung ano pagid ang bulig nga mapalabot diri sa Indian national nga crew naton, but I believe lods nga gina-process na ini no ang ilaman nga pagpauli sa ilang pungsod kiti kinahanglan man nila makapangita sang ubra mo kiti pila malawig nga tinion no 3 months ang delayed sang ilang sweldo according diri sa sulat nga ginpadala sang Filipino crew naton. Pero according diri kay Ma'am Glenda gimangkot naton kunti why not 13 ka bilog ang gaan abi sang sang financial assistance, pero according sa iya Filipino crew ang hatagan ng loans. Well, we appreciate no sang kaga we understand gid no nga may mga limitasyon man nga nga pondo, but we pray gid no nga soon ang mga Indian nationals nga ini kiti nasa linggo na tawo man ini sila may kaugalingon nga kinahanglanon kaangay sa mga Filipino crew. For sure may buligan man ini nga mga pamilya sa mga Indian nationals naton diri nga mga may maayo man nga kabubuton iti diri sa Iloilo. Ang mga Indian nationals lodge do ka generous man kabay no nga may ara sila sang aksyon nga mabuligan man ang ila sini nga mga kasubong nga mga Indian nationals. Yes, idugang lang natin lods no ang aton gali nga Indian crew choose no nga to remain sa on board kag diin hatagan ini sila sang pagkaon kag sang ilaman nga basic needs samtang no nga gina-assist sila sang aton mga Bureau of Immigration para no sa ilaman nga disembarkation. But knowing the Ilonggo character or the Ilonggo virtues loads, for sure why man ginaguro ginapabayan sa mga Filipino crew kag sa mga Ilonggo ang ini nga mga Indian national. Yes, correct ina loads no kag according man diri no sa aton nga OWA Administrator Picaunan gimpayag niya no nga bilang sabat man no sa direktiba sang aton nga presidente no nga no Filipino shall be left behind no. So amo ini siya no ang isa man sa mga aksyon sang aton no nga DMW sang aton nga OWA ang ginayon no nga pag kadto didto no mismo nagsaka ini makita sa aton nga mga photos nagsaka mismo no mga official naton sa DMW sang si OWA administrator lakip man diri no si Congresswoman Jam Jam Baronda sa babaw sang aton no or didto mismo no sa aton nga cargo ship. Ayun, madamo salamat Lord sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it, Mabian. Latest updates sa sining mga na-stranded nga Filipino and Indian national crew sa isang international cargo diri sa area sa Iloilo. It's good to know it nga nahatagan sa nakaigo nga ayuda ang aton sining mga Filipino crew sa MV Herman Star. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:33 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Mabiyan sa atong pagparumbalik, dugang nga mga balita national kag update sa ginhiwat nga WB's Connects 2025. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandom. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paaduhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty in cities. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Ang sawit-sip ay pang-mang-mang, ang sawipon ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang Abacada
Sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catho-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:40 na sa aga. Sige, pamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyanag tingog pwersa na naituhay ang sektor sa Western Visayas para pabaskugon ng mga micro, small, and medium enterprises o kung MSME sa rehiyon. Kadungan sang serbasyon sang MSE man sa pungsod, kinbuksan sang Department of Trade and Industry, katuwang ang Regional Development Council sa Western Visayas. Ang duwa kadlaw nga WB BizConnex o kunang Western Visayas Business Conference and Expo 2025. Lagim sa mag-imbida sa WB BizConnex ang nunituhay nga papel sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panguluhan, trade group kag financial institution agud mabuligan ang mga MSME sa ilang pagnegosyo kag pagpasangkad sa merkado. Sabayan sa mga national government agencies, ginpaambit sang CDA, DA, DOLE, DOST, DOT kag SEC ang ilang mga suporta sa MSME pinaagi sa mga programa sa pautang, capacity development kag product enhancement. Natigayan naton nga ma-interview si Director Rachel Nofable, ang Regional Director sa DTI Western Visayas, kag si Attorney Jobert Peña Florida, ang co-chairperson sang RDC Western Visayas sa kung ano ka-importante ang ining aktibidad. Yari ang ilang mga pahayag sa interview sang inyo agad kaupo ng iban pa nga kakapo sang local media. Good morning. RD and Attorney, good morning. First, can you give us a brief details lang sa event natin subong ano gina-expect natin sa sining duwa kadlaw convention? Ining Western Visayas Business Conference and Expo, of course, this is a project of the Economic Development Committee of the RDC Region 6. So we expect here our MSMEs to know the services of the committee, the Economic Development Committee, and avail of the services. So expectedly, we want more new MSMEs and the existing ones to grow and take the challenge of developing their businesses, availing the different programs of the government offices and even our partner development, our private partner associations. No? We have so many private associations, business associations that can also provide their services. So it will be more of a networking
to show collaboration of all the agencies involved, that we are not kanya-kanya, that we are not working in silos, that our programs, the programs of each agencies are connected with each other, and we want to further Western Visayas. We are challenged with the economic to improve the numbers. Yeah, to improve the numbers in our economy. Attorney, tanong pang doon sa una pa lang round sa panel discussion, doon ko muna sa mga luyag na mag-avail sa mga serbisyo. Pero raise ko pa inano, na kung pwede, na may isa lang ka area o caravan kita himuon, parang mas mahangpan, kag mas banamo ang mga kilala dayon sa mga programa ginatandang sa siya. Exactly, and that is what we will push forward in the next Regional Development Council, especially sa level sa Economic Development Committee. Now, because what is good about the RDC is that we harness the potential of the public and private sectors together. Now, so all the government agencies that you saw earlier and many more are part of the Regional Development Council. And ang hambal ni RD Rachel, hindi kanya-kanya. Now, we see all the government agencies working together on the part of the public sector and on the part of the private sector. We are pleased to note that this is one activity nga hindi lang PCCI. Ari ang Iloilo Business Club, ari di ang Panay Organic Producers Association, ari di ang Iloilo Mines Alliance, and ang Iloilo, ang Island Foundation, and all other civic organizations. And we all gather them together. Pero ang bottom line, ang ginhambal ni RD, economic development should be inclusive. Mahalin sa MSMEs, and I told her, first session pa lang, I think we hit what we aim for. Because ang nagapamangkot are the MSMEs. Now, because we always talk about business conference, kaya nag-attend ang mga high-level man ng businesses. Diba? At the end of the day, ang dapat yung gina-bridge ang aton yung mga micro enterprises with the support of government. So nakita nila, first session pa ng kadamo, isang programa sa gobyerno na dapat lang nila maibaluan. And the Economic Development Committee of the next RDC will take the challenge of bringing all of these data together. So shall we expect another set sa subong conference ang hiwatol man sa mga tuloy? Not this year because it's July already, so that is something that we have to look into the results of this, that we will submit to the committee and to the RDC if we can make this a regular annual event that's supported by the members of the RDC and the private sectors. Well, that would be really a good development for the region. But this is really the brainchild and the legacy project of RD Rachel Lufable. And we thank the Department of Trade and Industry because sila ginaiya ang nag-push this forward with the support of all other member organizations of the Economic Development Committee and the RDC. But what we would like to see, RD, is for the next batch of the RDC to carry this and improve on this because we have seen what we can do if we do it together. Anong mga klase ka programa may ara kita? Can you please give at least one, and paano hindi ma-access sa mga enterprises natin? Anong programa to develop our business enterprises? So, looking at the first segment, number one, Department of Agriculture. So, kadamo pa isang programa sa Department of Agriculture that we can access na maybe even kita have not to be aware of all this. Sa DOLE, so kadamo man sang even financing from DOLE, they can provide grants to our MSMEs, and the cooperatives na ilaman, CDA, which is also, we have so many cooperatives that are also struggling. So nakita natin nga kadabo magaling sila serbisyo nga pwede natin ma-avail. Even si Securities and Exchange Commission, we thought it's just a registering body for corporations, pero they also have assistance to the business sector. Of course, the tourism, hindi lang siya sinasadya or festivals. They are also assisting the business sectors.
And ano pa kayo ng isa natin? DOST, of course. DOST is always there, especially for the food processing sector. Packaging, innovation. Yeah, amo nang kinanglan tagid nga tutukan kadamo kita food products, processed food products. Kadamo pa sang iban nga members ng EDC that we cannot accommodate at this time, no? But in the next 2 days, we Yes. But ari sila and kanami kay ka-open man sang MSMEs to ask questions, no? And the questions that they raise will be properly documented, and this will be a sort of take off for our next level of activities, no? Ano lang kinanglanon galit nila, no? So we can maybe do a reprogramming or a tweaking of our services to provide really what they need. I think to be very specific, no, example lang ang hamal ni RD, ang Department of Agriculture, the Young Farmers Program of the Department of Agriculture is very important. Now, helping young people. E paano siya mabuligan? No? So from the SEC na side, if he wants to incorporate his business, pagabot sa DOST, ang iya packaging, kag ang food safety kit. The examination of these products, pwede siya mabuligan sa DOLE in terms of management and inventory services na ma-enhance. Maglabot naman sa DA, hatagid sila grants, no? And if they bind themselves together, pwede pagid ang CDA support sa ila. So and at the end of the day, it's really the Department of Trade and Industry, no, that would push our MSMEs forward, and that's the goal because we celebrate MSME month today. This month We orchestrate the event, but it's not only, we cannot provide everything, so we gather everyone who can provide the needed assistance by our MSMEs, private and government. So ang activity na today, this is the first time? This is the first ever. WBIZ Connects. Yeah. Dali abet mabiyan ang mensahe o kung mga payag na Directoration of Public ang DTI Western Visayas kag Attorney Jobert Villa Florida, ang co-chairperson sa Regional Development Council o kung RDC Western Visayas. So kabay na nga nangin mabinungahon gini especially sa mga micro, small, and medium enterprises, sa mga young farmers, sa mga startup entrepreneur, sa aton sining mga aspiring na mga negosyante. Kay kahapon, present man sa aktibidad ang mga estudyante coming from various state universities diri sa Western Visayas para magpamati kung ano ba na ang mga potential kag oportunidad nga nagahulat sa ila nga handong nga magnegosyo. So plastar sa una pa lang nga segment sa sining WBIZ Connects ang nanoituhay ng mga suporta nga handa ipalabot sa mga ahensya sa gobyerno kaangay sang DA, DOLE, DOT, SEC, DOST o kagang CDA para mabuligan ang aton sini nga mga aspiring entrepreneur. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:51 in the morning. Dugang ma-update baygang tanan sa sining aktibidad, bandayan sa iban pang kahiganan sa aton sining pagpangalagad. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining pangalagad, dirag naman ko tubatong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 2, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Bermora Ventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Harvas. Madamo salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.